energy sa SM Valenzuela. Mga nag-audition ay waging-wagi. Level up na ang mga dancers. Kakaibang talents pa ang nadi-discover. Kaya kina Regina Tricia, hindi magkandaw gaga, lahat natuwa. Pero lahat nakapasaya. Mas marami pa akong may papakita na kamangha-mangha dito. Para makatuloy sa entablado ng talentadong Pinoy. Na ngayong gabi, puno ng sorpresa. Yun naman, di ba? Para kumakain na ng barbecue. Contestant, pati talent scout, bibida. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan Direwo! sa katulad Mga eksenang nakakaloka, dapat tutukan talaga. Ano? Ako? Sira ang ulo mo? Kaya wala nang lipatan, simula na ng paboritong talent show ng bayan, Talentado Pinoy! Good evening, Philippines! Ito na ang programang kukumpleto sa inyong linggo. Ang paboritong talent show ng bayan, ang... Skydome! Sino sa inyo ang gusto mag-uwi ng 10,000 piso? Let's go! Just keep it up and who knows, isa sa inyo ang maging reaction of the day winner natin. Good luck, mga kapatid. Ito na, umpisa na natin ang gabi as I introduce to you our talent scouts for tonight. First up, ang walang preno sa katatawanan, Mr. Arnel Ignacio. At katabi niya ang babaeng sumasabog sa saya, Kay Rosas. At kasama din natin ang mayumi at magandang si Asunta De Rossi. And finally, we have director, writer, actor, and now radio host, Direk Manny Castañeda. Good evening, Talent Scouts. At syempre, ang kasama ninyo magbigay ng scores, ang ating jury, ang nakapwesto na sa inyong likod. Jury, magandang gabi po sa inyo. Let's get the show started. Ito na, mga taga Northern Samar, ang ating unang grupo at ayon sa kanila, lagi silang nandoon para sa isa't isa sa hirap at sa ginhawa. Pakinggan natin ang kanilang kwento. Years old pa lang po ako. Namatay po yung papa ko. Napagtripan po siya ng mga adik po. Ayun po, binuhay po ako ng mama ko na siya po yung tumatay yung ama't ina ko. Pasalamat po ako sa mama ko kasi po, isa na lang siya, natataguyod niya pa rin ako. Bilang kami naman po na mga member po ng grupo, nandito lang naman po kami para tumulong sa kanila. Ang turingan namin sa grupo namin, higit pa sa magkakapatid, na lagi kami magkakasama. Nagdadamayan sa lahat ng oras kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa. Ready to dance their way to a win? Please give it up for Choreo Master! I was told the true definition of a man was to never cry, work till you're tired, got to provide, always be the rock for my fam, protect them by all means, and give you the things that you need, baby. Our relationship is suffering, trying to give you what I never had. You say I don't know how to love you, babe. Well, I say show me the way. I keep my feelings deep inside, I shadow them with my pride. I'm trying desperately, baby. Teach me how to love. So need to surrender my heart. Oh, girl, I'm so lost. Teach me how to love. I can get my emotions involved. Yeah. Teach me how to love. Na na na, Diva is a female version of a hustler. Of a hustler. Of a hustler. Na na
There you go. First performance for the night is dance group. Kamusta yun para sa inyo, Talent Scouts? Tagadin kayo? Waray-waray kayo, di ba? Ay, waray din ako. Ako, ano din ako sa, Samar din ako. Tarlac. Loko lang. Saan? Hain. Taga-diin kayo? Northern Summer po. Yung babae, in fairness, ikaw yung nagdala. Oh, ikaw yung nagdala kasi ikaw yung talaga with fee. Kasi pag R&B ang sinasayo mo, di ba dapat kailangan... Di ba? Camera. Attitude dapat angst. Tama, di ba? Angst yan Gumaganong-ganong ka na para kang, ganon. Yung babae lang ang may ganon Yung tatlo medyo laylay na konti. Parang tanggal yung tatlo. Hindi naman. Hindi sila Siguro yung wrong choice ng tugtog. Oo, kasi ano to prime time to Kailangan talaga yung buhay na buhay, weekend pa naman, di ba? Pero yung babae, palumpalo. Nung naging diva yung kanta, Nakakaloka diba? siya. Talagang ang energy niya talaga parang nagkaping hindi nag-asukal na walang energy. Pero walang tubig. Yun nga lang siya lang. Pero ramdam na ramdam ko naman yung kanilang pagiging magkakaibigan, yung kanilang closeness. Kasi well-coordinated ang kanilang mga movements. Nagpapakiramdaman sila sa isa't isa. Walang nauuna, walang nahuhuli. Kulang lang sa production value. In a way, parang sala sa init, sala sa lamig ako. Kasi parang nagustuhan ko na rin yung simplicity ng inyong attire. Parang napaka-streetwear, napaka-casual. But then again, depende din kung saan nyo gagamitin. Ngayon, for a venue like this, kailangan papasiklaban, no? Kailangan din bongga din. Yung itsura pa lang, video pa lang, nakakaagaw eksena na. But then, I enjoyed the suaveness. Yung parang napaka-suave ng movement ninyo. Kulang lang ng kaunting energy, kaunting pasiklab, kaunting apoy. Yun ang nagkulang doon. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, guys. Narinig din natin ang opinion ng ating mga Talent Scouts. Pero kahit may mga puna, okay lang yan. Dahil importante, pasado kayo sa kortina. Nasa laban pa kayo. Good luck na lang mamaya sa desisyon ng ating jury. Thank you very much. Thank you, Ryan. Thank you. Unang talentado pa lang po yan. May pito pang ready na magpasiklab ng ating entablado. So do not go away. Magbabalik ang pambansang talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Iba-ibang boses, kaya niya. Wala pong personalan, kwentuhan lang. Akala ko, maluloko mo ko. Okay lang kaya siya. Parang may sapi. Kailan ka huling nagpa-check up? Concern lang kami. Huwag niyo nang palalampasin sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy is brought to you by Alaska Creme Top. The creamier, the better. Sa mga talentado, ang taas ng expectation. Kaya ba matatangkad ang nag-o-audition? Wow, akala ko Our Lady of EDSA. 15? Baka pag 20 ka na, lagpas ka na dun sa third floor, no? Tataas na muli ang kurtina sa susunod na contestant ng Talentadong Pinoy. You are back on the Sunday Night Habit only here on TV5, Talentadong Pinoy. Dahil sa hirap ng buhay, ang ating susunod na talentadong taga-Tanay Rizal ay napawalay sa kanyang mga kapatid. Mula noon ay kahit anong trabaho, kanyang pinasukan para lang mabuhay. Ito po ang kanyang storya. Nagkawatak-watak po kami magkakapatid dahil po sa kakulangan sa pinansyal. Ano na lang po pinapasok kong trabaho, may taguyod lang po yung pamilya ko sa kahirapan. Nag-construction po ako, nag-alaga po ng mga baboy. Extra-extra po sa katayan ng manok. Tapos nagtitinda po ako ng pandesal. Kahit ano pong hirap, inakaya ko po basta mairaos ko lang po yung pamilya ko. Kaya po, laking pasasalamat ko po dahil hindi ko po akalain sa napakadami po namin. Hindi ko po akalain na makakasali po ako sa Talentadong Pinoy. A multitude of voices coming from only one source. Please give it up for John Patrick Concepcion, or simply Patrick. Ladies and gentlemen, please welcome the man himself, Patrick Concepcion. And here's the... Wala pong personalan, kwentuhan lang. Ako po si Mark Logan. Meron akong kwento, atin to. Sulit itong kwentuhan nyo tuwing hapon with kids sa Bayhag. At di magkapatalo sa pagbutas ng kaso si Gasabel Gas. Sino at ano
Yan na mga dokumentadong nakalap ng SOO. Dito, hindi nagsinungaling na mga ebidensya. Dito sa SOO, si Modocrime at si Erap Estrada. Walang kumpare. Walang kumaganap. Wag mo kong subukan. Di rin matatalo si Babalu. Ano ako? Sira ang ulo mo matapos mong gawing sangkala ng baba ko? Ha? Sasabihin mo, pagbigyan mo, at si FPJ. Tandaan mo, pare, isang bala ka lang. Dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. At si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez, nagpabalita serbisyong titulamon po. At si Ben Tizoy. Akala mo, maluloko mo ka? May power shot ang kilikili ko. At si Leo Martinez. Alaay, ako ba'y pagbibintang ang babae raw? Samantalang isa lang ang aking misis ay nakakaloko ka ga. At si Patrick, dito tayo rin. Dance Scouts, ano sa palagay nyo? Patrick, ilang boses pa ba ang kaya mong gaya, i-impersonate? Ilang celebrities pa ba? Marami po kasi sila po eh. Pati mga cartoon character po. Tsaka si SpongeBob, marami Isang po. cartoon character. Sige. Sige nga. SpongeBob, bakit, Squid? Bilang sa magluto ng gabi panis, marami nagkantay na customer. Parang may sapi, parang gusto kitang pag-pray over. Pero sana hindi mo sinasabi ang pangalan, hayaan mo yung audience manghula. Para kasi na-precondition na kami na, sige dito ito, sige. Pero pag hindi mo nakukuha mo ha, pero pag hindi mo sinasabi yung pangalan, mas maganda. Tsaka may suggestion ako, daanin mo rin yung kanta. Correct. Isama mo rin yung kanta sa iyong repertoire para kompleto. Patrick, kailan ka huling nagpa-check up? Concern lang kami. Concern kami. Saka kailan ka nagpagupit? Mahangin ba sa labas? Kasi Patrick, hindi sa... Alam mo yung mga ganung bagay-bagay na mga detalye dahil believe ako sa iyo, ikaw yung taong hindi mawawala ng trabaho. Hanggang sa uugod-ugod ka na, yung kagaya ng ginawa mo yung boses sa Fernando po na parang magkamukha ni Fernando po nung talagang uugod-ugod na siya. Parang hindi naman ganun ang boses ni Fernando po eh. Alam mo, yung talent mong yan, kahit hindi ka na mag-impersonate, yun lang quality ng boses mo, may trabaho ka na sa radyo. At ang mga taga-radyo... Correct. Oo. Hanggang sa matandang may trabaho. Garantisado na yun sa'yo. At importante sa radyo, hindi ka nakikita. Oo. Pero, nako! Patrick, huwag ka nang gumaganon. Utang na loob ka, nipis-nipis ng braso mo. Huwag na! Makakabawas pa sa punto mo, -1. Hindi, magpa-check up ka. Iron, dugo, mga ganon. Kanahil siya, ha? Pero hindi ka mawala ng trabaho kahit kailan. Promise. Thank you very much, Dance Scouts. Okay. Thank you po. Patrick, maraming salamat sa pagbigay aliw sa ating mga kapatid dito. Pwede ka na mag-relax backstage. Thank you po. Thank you. Hiwalay ang magulang ng ating susunod na talentadong taga Novaliches at sa kanyang ama siya nakatira. Namimiss ba niya ang kanyang nanay? Alamin natin mula sa kanya. Nung 10 years old po ako, doon ko lang po nalaman na nagkahiwalay po pala yung mga magulang ko. Yung mami ko po nagtatrabaho sa Saudi. Bali, naiwan po kami sa pader po ng tatay ko. Kasi nagtaka ako, habang dumadaan yung panahon, hindi na bumabalik yung mom ko. Kinakausap na lang kami sa phone. Sabi ko, bakit ganun siya umuwi? One time na umuwi po siya, doon ko naramdaman na may kulang pala sa akin, na parang kailangan ko din pala nung pagmamahal ng isang nanay po. Ang gusto ko po sana, umuwi na lang po dito yung magulo sa ibang bansa. Showing off his sweet vocal flares, John Christopher De Leon, or simply JC. Hey! Hey! Put your hands up! Woo! Yeah! Woo! Open up your mind, see like me.
the music, people dance and sing. We're just one big family. It's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. Well, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours to scoop a do 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 do. Or do you wanna come on? Do you wanna come on? Or do you want to come closer, dear? And then I'll nibble your ear. Scoop and a whoop whoop whoop. What's up? What's up? I'm yours. JC. John Christopher De Leon. Okay, pare. Ninervous ka ba? Medyo. Okay lang. Ayos na yan. Tapos na yung performance. Ngayon, pakinggan natin ang Talent Scouts. Parang ayaw niyo magsalita. Ikaw ang pinakamahusay kumanta rito eh. Ikaw muna. Bakit ako? Naguturo ka pang umawit. Dick, alam mo kung ano ang naghuli sa attention ko, yung karakter mo, para bang meron gustong lumabas na hindi ko maintindihan na pinipigil mo pa. Hindi naman sinasabi kong parang... Ano yun? Hindi, basta meron ako nararamdaman sa kanya Anong na... nararamdaman? Closet queen? Hindi naman siya bakla. Hindi. Yung artistry niya parang ang lalim. Parang ang lalim. Hindi ko sinasabi bakla, wala ko sinasabi. Laki kayo. Kasi sinasabi mo kanina parang may gustong lumabas. Di ba ganun na nangyayari sa Closet Queen? Parang tuwan-tuwa ka siya. Even with the way you sing, yung komportable kang lumulutang sa tempo pero hindi nawawala. Yun yung kaya ako parang excited na malaman kung ano pa yung pwede maabot ng talent mo. At tapos nag-i-scat ka pa, although medyo, You have to work on that. Yes, you have to work on your scatting. Pero it's not really very often that we hear singers scat. Ikaw, bakit ka, saan mo napulot na meron palang style as scatting? Kasi po ang influence ko po yung si Jason Mraz po tsaka si James Morrison. Si James? Lalaki naman Sino pala daw? yung mga influencer niya. Tapos pinagkakaroon Jason mo na- Paras? Sino? Pinaparatangan mo na kung Hindi ano-ano. mo umaamin yung bata. Huwag na kayong gumanon. Bakit sino Kung ba? ano-ano pinaparatang mo yung mga inang-idol pala ng mga Ganda-ganda lang ang lalaki. sabi ko, malalim siya. Diba? Hindi, basta ako, excited ako ma-discover mo pa kung ano yung depth ng iyong artistry. Yes. At saka ang ganda ng boses niya. At meron siyang audience impact. Diba? Napasayaw niyang... Bakit kiss? Kiss? Kanino? Sa'yo? Hindi. Sa kanya? Sa akin? Okay, Kay? Hoy. Okay lang. Okay lang. Dali, takboy mo na. Naslapin mo. Sa mula. Pero in fairness, may appeal siya. In fairness, may appeal siya. Meron! Magpapaligaw ako dyan kasi pag nagpa-perform siya, enjoy na enjoy siya. Parang okay lang yung ginagawa niya. Parang relax na relax siya. Confident na Medyo confident kinabahan siya. sa kanya direct eh. Medyo kinamang ka, no? Kaya yung boss mo. Saka yung quality ng boses mo, parang pwedeng rock, no? Yung kasi kinanta mo kaya pang malinis yun eh. So, if ever, may next time pa, ipakita mo yung scatting, yung ginawa mo. At sana wala na siyang, by that time, wala na rin siyang glasses, di ba? Para lumitaw lalo yung kagwapuhan. Laban mo yung wala t-shirt nang- mo, ha? Yung t-shirt mo, laban mo, ha? Mag-gym. Tapos mag-gym ka. Magpalaki ka ng katawan. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, pa rin JC. Maraming salamat sa papakitang gilas mo. Relax ka na backstage. Dalawang talentadong may balang kakaiba ang sasalubong sa ating pagbabalik, kaya relax lang muna. Talentadong Pinoy will be right back. Contestant versus Hey Rosa! Kung bakit ngayon
ko lang natagpuan. Guerrero! Sa katulad Huwag kang mawawala sa showdown. Magbabalik agad ang talentadong Pinoy. Sa mga nangangarap maging talentado, sundin lang ang aming mga payo. Iwasan mo yung pumipigil ka kasi makapagbilan mo, wala na kaming lahat, diba? At ito, napakahalaga, outfit mo, siguraduhing bongga. Oo, kasi parang kalau pupunta sa eskwelahan, napun mo yung form 138 mo, parang gano'n. Ano ka daan lang talaga? Sige, daan ka ng palabas. Thank you! Pag yan ang sinunod mo, baka ikaw na ang next na mapanood dito, Talentadong Pinoy! Nagbabalik ang inyong paboritong talent show, ang Talentadong Pinoy. Ang ating susunod na talentadong taga Quezon City ay may nakailang ulit na ring nag-audition para sa ating palabas. Nitong huli ay dumating na rin ang kanyang swerte. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. Nung unang audition ko po, hindi ako sinuwerte. Pero na rin po ako nawala ng pag-asa. Kaya nung nagkaroon din na audition, nag-try ulit ako at nag-audition ako sa SM Novaliches. Nung time na yun, wala naman akong kapera-pera talaga. Kaya ang ginawa ko, naisip ko maglakad na lang ako. Tiniis ko yung init ng araw, kahit na pagod na ako. Wala ako kahit nagugutom na ako. Okay lang sa akin yun. Sabi ko, baka ito yung swerte ko. Palagi ko nadasal kay Lord na sana, Lord, ito nila yung gift mo sa akin yung birthday ko. Gusto ko talaga makatungtong sa balado ng Talentadong Pinoy. Showing off his vocal endurance, please welcome Edward Nabaco, a.k.a. Liza! Kay hirap pala umibig sa di tamang panahon. Kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala. Sana noon pa lang na ang puso ay malaya pa magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita In fairness, hindi siya lip-sync. Hindi siya lip-sync pero Sana lip-sync na lang. sana. Kasi alam naman natin ano, na marami kang naging flat, sharp, kaya we were all over the place. Pero naghahantay akong isigaw mo ang walang hibala. Kasi parang kahulma mo talaga si... Hindi, in fairness, ang Ate dating Gay, niya, no? exotic. Naman! Ano to, chicken? Kailan... Singer na eh. Exotic at saka hindi siya lip-sync. Pero wish nyo lip-sync na lang. Hindi talaga siya lip-sync, live. Mas maganda nga sana kung nalilip-sync. Hindi kasi masyado sumabay dun sa ano, dun sa tugtog. Kinabahan. I think kinabahan ka, no? Kaya Parang medyo masyado mabilis, no? Pero pwede pa naman sumali uli eh. Di ba? Lagyan mo pa ng Parang may- puwersa. Lagyan mo pa ng pirit. Magpa-impress ka na kahit na... Kasi talaga lahat lip-sync, ikaw lang hindi. So, kung gagawin mo nilang naman yan, todo-todo na all the way. O kaya ibang kanta. Oo. Sana nagsimula ka sa mababa. Siguro nag-Karen Carpenter ka muna. Lagi ni sa lucha yan, kaya... nahirap talaga yan kahit ako. Tirahin mo! Tirahin mo! Lani mi sa lucha. Kahirap pala umibig sa di habang panahon. Pero si Lani nakokontrol yung boss. May ganon. Kung bakit
ngayon ko lang natagpuan. Tirahin mo! Isang katulad mo sa noon pa. Naihi ako. Tumutulo na. Ang tagal naman. Napasa chorus na. Nakilala sana ko. Alam na kung ganito Lani, bukas na lang mamahalin sabay sa paglaya ng ating mga puso. Ayoko na! Tama na! Ayan! Liza! Naihi ako, naihi. Oo, naihi siya. Naihi siya sa kagustuhang makuha mo yung mga ilang puntos na napakahalaga pag kumakanta ka ng isang awit na ang letra pa lamang kumakanta na kahit wala pang tono. Nakuha mong ibig kong sabihin? Para tula kasi siya eh. So, nangangailangan talaga yan ng kahit nakatayo ka pa lang doon, nararamdaman mo na yung gusto mong sabihin. Kasi ilan-ilan lang yung mga kanta tungkol sa pag-ibig na talagang letra pa lang, nabuo na yung buong konsepto ng pagmamahalan. Yun yung parang walang-walang-wala. Parang doon sa area na yun, kumbaga sa isda, naging daing. No? Naging daing, yung damdamin. Parang ng metaphor mo naman. Diba? Yung isda sa riwa, busog na busog, hitik na hitik sa... Diba? Ngayon kasi parang naging daing. Oo, ha? Huwag ka mawawalan ng loob, ensayuhin mo, alamin mo yung damdamin ng isang kanta. At ensayuhin mo rin ang iyong kakayanang umawit. Well, anyway, basta paghusayan mo pa, ha? Thank you very much, Talent Scouts. Okay, Liza, may mga po naman sa iyong performances. Huwag ka mawala ng pag-asa. Ang importante, lusot ka pa rin sa ating kortina. Maraming salamat, Liza. Thank you, Ryan. Kahit ano ay gagawin ng ating susunod na talentadong taga Leyte upang mapagamot ang kanyang ate na may malubang sakit. Alamin natin kung anong sakit na ito. Ang ate ko may sakit ng breast cancer. Gusto ko lang na makatulong at saka magamot siya para magaling ang sakit niya. Tapos wala na kaming mga magulang. Kami na lang. Gustong-gusto ko lang na makatulong. Lahat ng bagay titiisin ko. Kahit anong hirap gagawin ko. Para sa iyo to lahat, ate. Nanalangin ako na sana ay gumaling ka na. Paalalang muli sa ating mga manonood, pawang mga eksperto lamang ang nakakagawa ng inyong makikita sa ating entablado, kaya't kailanman, huwag niyo po itong gagayahin. With a performance to set our hearts pumping, please give it up for Roger Degamo, or simply, Roger.
Roger Digamo on the stage of Talentadong Pinoy. Roger, ito ang iyong mikropono. Kids, please do not try this at home. And as always, meron po tayong emergency medical personnel na naka-standby para sa kaligtasan ng ating mga talentado. Scouts, what do you say? At least, for sure, hindi ka mamamatay sa gutom. Kahit ano, pwede mong kainin. Doon sa Serve the Hollow Blocks, parang hindi masyadong hindi siya extreme. Para ka lang may pinatong lang dito, tapos minartilyo, nabasag. I was expecting a little more diri, but of course, I'm not encouraging diri, but just expecting it. As a whole, para lang medyo matamlay. Natatamlayan lang ako. Yun lang. Ano ba ginagawa mo doon sa pako? Parang ano? Karayom yun actually. Karayom? Pinuputol niya sa loob ng kanyang bibig. Akala ko parang butong pakwan na tinatanggalan ng balat pagkatas. Hindi lang kasi masyado maintindihan eh. Ikaw ba, nagustuhan mo yung ginawa mo? Nagugustuhan ko na lang rin kasi... Para nakainom pa ata ano bang tinira natin dyan, ha? Loko lang. Alam mo, mas maganda, yung hollow blocks ang kinagat, yung karayom ang binaon. Yun ang extreme. Hindi, pero bukod pa dyan, meron ka pa bang, just in case na ikaw yung mananalo, meron ka pa bang may papakita pa na extreme act? Ito lang po ang anuhan ko. Okay, sige nga. Oo nga, talagang hindi ko alam kung tulala siya o Karayom, kaya mo ba magsulse sa pamamagitan ng karayom gamit ang iyong dila? Yeah, maganda yon. Pero hindi ka ba nasaktan yung dila mo? Embroidery. Bakit naman yan yung naisip mo, kuya? Pero pinakagusto ko sa buong performance mo, ha? Yung habang nag-ano siya ng karayom, yung gumagano. Ay, may kadyot. May buwelo. Piti mo nga yung kuya, isa lang. Nakakatuwa yun. Sige na. Sige na, one time lang, one time. Kukuha ko nyari na kumuha ng aspil eh. Sige na! Yung parang masakit yung bato. Ay, tingnan mo. Yun naman. Para kumakain na ng barbecue. Thank you very much, Talent Scouts. Kay Kuya Roger, hindi ka ba nasaktan sa ginawa mo? Okay ka lang? Okay, Kuya Roger, relax ka na backstage, pare ko. Tuloy lang ang mga sorpresang hatid ng huling dalawang talentadong umaasang manalo ng 50,000. Abangan ang kanilang pasabog sa pagbabalik ng nag-iisang talentadong Pinoy. Aawit siya para sa kalikasan. Siya na may tutugtog para sa inang may karamdaman. Naalala ko yung magulang ko. Ay, Susunod na yan sa pagbabalik ng Talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy! Number one! ng TV5. Itong si Trisha, makulit talaga. Kaya naman ngayong audition, siya'y masasampal na. Mababuzzer pa. Mas marami pang kulitan dahil balik na tayo sa Talentadong Pinoy. You're still here sa inaabangan ng Sunday Night Showdown, ang Talentadong Pinoy. Papunta na sa kanilang probinsya sa Mindoro ang ating susunod na talentado para puntahan ang kanyang ina na may sakit nang siya ay tawagan para maging contestant ngayong gabi. Alamin natin kung ano ang nangyari. Ay, ito lang po ang kauna-unahan kong sumali sa contest. Pero nung bata pa ako, yung ako'y nasa Mindoro, yung mga amateur lang sa singing. Kaya ako kahit na may edad na, pinilit ko pa rin sumali dito sa... At nagpapasalamat ako at kahit ako'y nasa Mindoro, na ang magulang ko ay may sakit. At nung... Binili ko mo, para mas mana ito. Ay, dapat tong araw na ito, nanay ko, dadali ko sa ospital. Pero nandito ako. Sinabi ko na lang sa kapatid ko, ipakikuha mo na lang ang nanay natin, baka sakaling
pagpunta ko ng Maynila, ay makipagsapalaran ako para sa kanya naman at para pagdating ko doon, babalik uli ako sa as soon as possible, may pagamot ko siya, mandala ko siya sa ospital, baka sakaling dugtungan pa ng kaunti ang kanyang buhay. Talentadong Pinoy. Salamat po. Hoping to blow us all away with his own brand of music is Rodrigo Gabinete, or simply Rodrigo. Kuya Rodrigo. Mang Rodrigo, ito po ang inyong mikropono. Talent Scouts, what do you say? Gusto ko ang trumpet. Isa yan sa mga instrumento na talagang may damdamin, tsaka yung saxophone. Maganda yung piyesang pinili nyo. Ang napansin ko lang parang paudlot-udlot na hindi siya dire-diretsong suwabing tumutunog na talagang pumapasok sa kalooban ng iyong damdamin, kinikiliti ang iyong puso hanggang sa ikaw ay mapayakap sa pagmamahal at ilog. Parang doon yata ako medyo nagkulang. Hindi ko masyadong naramdaman yon dahil kasi yung pagpakatugtog niyo parang stop go. Ewan ko kung tama ako o mali. Ano sa tingin ninyo? Sir, Oo. tama po Madam. kayo. Tama po kayo kasi Bakit? medyo naalala ko yung magulang ko. Ay, bakit? Yun po ba? Kaya medyo napipigilan kayo sa pagtutugtog. Medyo napapahinto kayo sa ganon. Parang mapapayak nga ako eh. Ganun po ba? Ang kwento, dapat uuwi yata siya sa probinsya, 'di ba? Para alagaan yung kanyang nanay na may sakit. Ang bigla siyang tinawag dito sa Talentadong Pinoy. So, ito yung ginawa niyang priority, yung Talentadong Pinoy. Baka sakali lang na baka manalo siya at may maiuwi sa kanyang na. If you don't mind, Mang Rodrigo, ano pong sakit ng nanay niyo? Hindi na po makahiga. Hindi makabangon. Kumakain ho, nakahiga na lang. At kailangan ho itong araw na ito, dapat dadali ko sa ospital, sa Rojas, sa Oriental Mindoro. Nung Biyernes, nag-text sa akin si Camel. Sabi ko, ma'am, hindi ako pwede. Gawa nung wala nagbabatay. Mang Rodrigo, ano pong sakit ni nanay? Po? Ano po ang sakit? Yun po'y basta na lang biglang nanghina. Ayaw nang bumangon. At I'm sure, ma'am, kung nanonood man ng nanay mo ngayon, magiging proud na proud sa'yo. Siguro yung sa ginawa mo kanina, mas mafe-feel siguro namin kung meron tugtog. Diba? Yung nagtanong pa ako, nung kanta yan, I left my heart in San Francisco pala. Mas maganda sana kung meron talaga yung music mismo nung I left my heart in San Francisco, tapos sinabayan mo na lang nung trumpet para, diba? Para masaya naman.
Oo, medyo kanina naguluhan lang ako, sir, po, no? Kasi nung umpisa, hindi malinaw na I left my heart in San Francisco yung kanta. Siguro na kinakabahan kayo. Tsaka tama din yung sinabi ni Direk na paputol-putol. Nahihirapan din po ba kayong huminga or something? Nahihirapan... Naaalala niya lang po kasi yung kanyang magulang. Oo nga, nahirapan Gets emotional. Opo. Yun po. So, ikaw naman? Ayaw mo na? Ayaw. Sige. Hindi, ganito. Mang Rodrigo, kadalasan ako medyo nire-refuse kung ma-impluensyahan ako nung kwento ng inyong pagkatao bago kayo tumugtog. Pero ito hong pagkakataon na to, ipagsasama ko sa emosyon ko at aalisin ko na kayo sa competition muna sa pag-iisip ko. Dahil hinahangaan ko kayo, dahil usually, yung mga ganyang sitwasyon, mas magiging emotional sila, punta sila doon sa kanilang nanay, wala naman silang magagawa, pero kayo hoping na meron po kayong may uuwing salapi na maitutulong nyo sa nanay nyo. Tama ho ba ako? I hope so. Sino po, soap? Tama po. I hope so. Ay, akala ko may Sir. soap. Opo. Naman, akala ko sabon yung sagot nyo sa akin eh. Nililito nyo naman ako, Mang Rodrigo eh. Okay. Hindi, O sige. Doon sa pagtugtog nyo, hindi naman sana ikaibigat ng dibdib nyo, hindi ho masyadong pasado. Kasi nga ho, siguro yung hininga nyo, kinakapos, kung huhusgahan natin doon, yun ho ang masasabi ko. Pero sa inyo pong ipinakitang dedikasyon at pagmamahal sa magulang nyo, sa pamamagitan ng pag-iisip ng tama, doon po sa akin, panalong-panalo na kayo. At kung ano man po ang pangangailangan ninyo kung kailangan nyo ng pamasahe, kung kailangan nyo ng gamot para sa inyong nanay, may kasama po ako rito, aasikasuhin yan. Hindi ako nagbibiro. Aasikasuhin mo yung ano. Salamat po. Thank you very much, Dance Scouts. Mang Rodrigo, ang good news ko po sa inyo ay manalo-matalo ang sino mang talentado umapak sa ating entablado, merong 5,000 pesos na may uwi. Sana po ayan ay makatulong. At si Arnel po ay sa kung paanong paraan daw po siyang makakatulong ay tutulungan daw po niya ang inyong ina. Mang Rodrigo, thank you very much. Madalas sumali sa mga contest ang ating susunod na talentadong taga-Ormoc. At sa katunayan, naging scholar siya dahil sa kanyang talento. Kilalanin po natin siya. I would like to express my gratitude to God for all His blessings at dahil po sa binigay niyang talento sa akin yung pagkanta. Kasi po ito yung naging way kung bakit ako nakapag-aral ng libre sa ACLC College of Ormoc, 2 years ng computer programming at ngayon naman po 4 years. At ngayon ulit, nagpapasalamat ako kay God kasi nakapasok ako sa Talentadong Pinoy. At kay Congresswoman Miss Lucy Torres po kasi siya yung naging daan din para pumunta yung Talentadong Pinoy sa Ormoc. Nakapag-audition po ako, nakapasa at ngayon nandito na po ako. Sobrang saya ko po. With words and music straight from the heart, please give it up for Ibona Panto or simply Ibona. This fast-changing world, nature's resources are easily diminishing due to man's unsustainable needs. Time has come for us to heal, restore this wanted land, claim back our humanity where we still have the chance. I believe we all must make a choice. I believe we have no time to lose. We have one earth to live on. We have one earth to share. We have one earth to care for and respect. We have one earth.
Ibona on a stage of Talentadong Pinoy. Ibona, bago natin malaman ang opinion ng Talent Scouts, matanong ko lang, anong pamagat nung iyong kinanta? One Earth po by Coretha. Sino ang nag-compose? Coretha. Okay, Coretha. Talent Scouts? Environmentalist ka ba? Hindi Medyo naman. po. Medyo. Okay lang yan, di ba? At least, maganda ang ganda ng message, di ba? Na ipakita mo sa ating lahat na dapat pangalagaan natin yung kalikasan natin. Maganda yung boses mo, buong buo. At parang ano siya talaga, yung gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Alam niya yung ginagawa niya. Parang musical talaga. Yung boses niya, nakakatuwa. Tama yung sinabi niya, Asunta. Maganda ang quality ng boss mo. Magandang mensahe, no? Ng pagiging green na green ka, no? Diba? Earth, keme-keme. Kaso nga lang, hindi naman lahat ng tao yung kanta. At saka sa nararamdaman ko na magaling ka eh. Na alam kong kaya mong itaas pa ng todo. Hinahantay ko yung asa na yung wapak! Gagawin akong ganun. Toha! Magugulat ako. Alam mo yung papamura ako or something like that. Kaso yung kanta medyo mababa. So I think it's just a matter of choice ng kanta. Siguro ako na kumanta ka ng Aretha Franklin, feeling ko mas pasok pa sa banga. Tama ba ako? Kung kumanta ka ng mga ganon, ng mga listen, yung mga basagan ng bahay bata. Di ba pa? Yan ang mga para sa'yo eh. Pero yun nga talaga, one heart, one earth, one. Para daw sigurado alam natin yung mensahe na one. One. Okay. Ikaw naman. At dahil one, parang isa lang ang naisip ko. Sana kung kakanta ka rin lang ng environmental song, na hindi yung song hindi masyadong challenging, sana tinodo mo na sa look. Di ba? Kasi yung kanta, hindi ka makakapagpakitang gilas masyado eh. So magiging parang so-so lang yung aming parang iiyak yata siya, nasasaktan yata sinasabi ko. Hindi ba? Hindi. Sige. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, Bona, may constructive criticism ang ating jury. But all in all, they like your passion and bilib sila sa iyong talento. So thank you very much. Thank you po. May isa pang humahabol sa lakbay patungo 50 mil, kaya kumapit na kayo sa saya dito sa Talentadong Pinoy. Ngayon lang talaga kami nabuhay lahat. More! 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 Abangan kung bakit ganito lang reaksyon ng mga Talent Scouts sa kanyang performance. Magbabalik ang Talentadong Pinoy. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga talentadong handang magpasikat. April 29, as pinapakitang galing. Merong amazing, merong Shaki. Kaloka. At meron ding talent na itong si Tricia ay gustong gamitin. Ang boga, hindi ko nawawala yung stick lang, kaibiganin ko yan. Kasi yung kapatid ng katawan ko na gusto kong mawala. Ito na uli ang Talentadong Pinoy! Welcome back sa programa ng Pinoy, ang Talentadong Pinoy. Ang ating pong huling talentado ay nakabase sa Japan ng 32 years kasama ang kanyang asawang Hapon at anak. Bumalik siya sa Pilipinas dahil sa sakit niyang nakakalimutan niya kapag siya ay umaawit. Ito po ang kanyang istorya. Nag-start akong bumiyahe noong 1979 sa Japan. Unang-una, busy ako sa business before. Bumalik lang ako dito dahil angioplasty na ako. May 2 stent na ako sa puso, so I want to enjoy my life. And singing is one of my passion. At isa rin to sa pahay sa akin ng doktor na para ma-maintain ko yung good breathing at saka heartbeat, kailangan ko, kung talagang gusto kong kumanta, ikanta ko. Kaya eto, sumali ako sa Talentadong Pinoy. Throwing his emotions through his vocal expertise is Noel Enerio, a.k.a. Noel Castillo. Lately I've been staring in the mirror, very slowly picking me apart, trying to tell myself I
had no reason with your heart. Oh, I'm a man of many wishes. Hope my premonition is this. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye, goodbye. Oh, I'm a man of many wishes. I hope my premonition is this. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean Noel Castillo. Okay, Noel, dito tayo. Talent Scouts, what do you say about Noel's performance? Ikaw na, tol. Ikaw na. Talagang ito nasasabi na save the best for last. Okay. Dahil unang-una, ang boss na napakaganda, ang linis-linis, ang ganda pakinggan, at disiplinadong boses. Yun talaga ang galing ng dynamics, ano? Ang galing! Talagang ikaw na, wapak! Pag hindi ka naano ngayon! Ito na yung sinasabi, ha? Pag hindi ka naano ngayon, abangan mo ko sa labas. Okay na! Ikaw na! Ikaw na! Maganda ang dating. Ang ganda ng performance level mo. At saka agree ako sa kanila, ang ganda ng boses mo. Pero ang pinaka-importante sa akin sa lahat, may sarili kang style. Diba? Hindi ka tulad ng ibang mga singers, plakado. Alam mo, turn up ako doon sa plakado. Mayroon ng kanta, kinanta mo ng the way you want to sing it, the way na mas kampante ka na galing sa puso mo. At sabi nga nila, and to think may sakit ka daw sa puso. At yan, yung pagkanta mo ay galing sa puso mo. And then at the same time, kapag nakapikita ko, kung sino-sino mga images na nakikita ko, malalaki, mababae, may mga parte na may pagka-air takit, may parte na may pagka-lalaking, sino ba yung black singer na gumaganyan ganyan. Blackjack? Hindi. Oo, yung Loko. yung lumalabas din ang lalamunan pagka kumakanta. In other words, it was very, very impressive. Hi, saan ka ba galing? Abe, na-impress mo kaming lahat. Congratulations! Finally, Noel! More! Ito yung performance na dinudurog ang lahat ng pamantayan kung paano maging mahusay kumanta. Ito yung aalisin ang aming mga mata na pansinin kung ano ang iyong kasuotan, kung ano ang itsura na stage, kung ano ang iyong itsura, because the performance was so very, very well done. Kaya ito ay nabuhusan kami ng isang blessing na napakaganda at hindi na ay malilimutan. Salamat. And another point I'd like to emphasize, bihirang-bihira yung isang singer na impressive na nakakapag-command ng respect. Ito yung parang papunta ka sa isang diva. Di ba? Yung parang gusto namin magbow sa iyo. Probably it's because of the numerous performances that you have made. At parang wala ka mga na-pick up ng mga masasamang habits. And thank God for that. At we wish you, and pagka ngayon parang sa akin at sa amin, sigurado sa amin panalo ka. Marami po salamat. Thank you very much, Talent Scouts. Noel, you impressed our Talent Scouts. Good luck na lang mamaya sa judging, sa desisyon ng ating jury. Thank you, Noel. Thank you po. Thank you very much, Talent Scouts. Habang sinisimulang i-tabulate ang mga scores ng ating Talent Scouts at jury, balikan muna natin ang mga highlights ng mga performances ngayong gabi.
Babalo! Ano? Ako? Sira ang ulo mo? Wala pong personalan, kwentuhan lang. Ako po si Mark Luna. Our time is short. This is our fate. Our love. Bukas na kita. We have one to live on. We have one to share. Oh, I'm a man of many wishes. Hope my premonition is this. But what I really feel. Tutukan ang importanteng announcement ni Ryan. Meron lang po kaming isang announcement para sa kompetisyon ngayong gabi. Ito'y tsak na ikagugulat ng karamihan. Magbabalik ang talentadong Pinoy. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga talentadong handang magpasig. Ang iyong reaksyon talagang malupit. Kaya 10,000 iyong makakamit. 936-2551 iyong tatawagan. Si Daki Dakanay, hanapin mo lamang. Sa audition, may mga pangyayaring di talaga maiiwasan. May nagugulas, may bumabagsak. Okay ka lang? Pero ang pinakamasaklap ang nauuto ng mga talent scouts. Ganda mo, no? Thank you. Oo, biro lang. Walang pikunan, tuloy ang kasiyahan dito sa talentadong Pinoy. Nagbabalik ang labanan ng galing ng Pinoy dito sa TV5. Meron lang po kaming isang announcement para sa kompetisyon ngayong gabi. Ang ating defending champions na Cercado Sisters ay hindi na magpapatuloy sa kanilang lakbay dito sa ating palabas. Nagkaroon ng problema ang grupo sa kanilang management at kung kaya napagdesisyonan ng lahat ng parties involved na ipagpaliban na muna ang kanilang partisipasyon dito sa Talentadong Pinoy hanggat maayos ang gusot. At dahil sa pangyayaring yon, ang talentadong makakakuha ng pinakamataas na score ngayong gabi will automatically become our champion for the week and will win 50,000 pesos. So guys, this is a very big break for you. Kaya good luck sa mga talentado natin ngayong gabi. Huwag na natin patagalin. Jury, may I please have tonight's result? Our jury for tonight is composed of a medical technology analyst, a provincial radio disc jockey, a credit analyst, a licensed barista, registered nurse, a band guitarist, a dance instructor, and the chairperson of our jury tonight is the president of the Philippine Choral Directors Association, Mr. Jonathan Velasco. Good evening, Chairman. Good evening. Meron na po bang desisyon ang ating jury? Meron na po. May I have it, please? Thank you very much, Chairman. Talentados, good luck sa inyo lahat. Under normal circumstances, ang papangalan tatawagin ko ay makakakuha ng 10,000 pesos. Pero dahil huminto muna sumantagal ang lakbay ng Cercado Sisters sa Hall of Fame, ang pangalan tatawagin ko ay siyang magiging champion ng Talentadong Pinoy, mananalo ng 50,000 pesos at may chance ang depensahan ng corona. Here we go. 1/3 of the final scores comes from our talent scouts. And at 2/3, ang mas mabigat, ay galing sa ating jury. And here's their decision. Ang Talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi... Congratulations, Noel Castillo! Thank you very much. Noel, congratulations.
You are now Talentadong Pinoy's champion and you get to defend your title. And here is 50,000 pesos. Congratulations. Tuloy ang labanan ng mga talentado sa darating na Sabado, kaya magkita-kita tayo ulit. Ako po si Ryan Bucilio at ito ang pinakamalaking talent show on Philippine Television.